brothers and sisters, when you buy an insurance, say fire insurance or car insurance, you would most likely find the phrase acts of God. This is what the insurance company uses in order to probably escape from some liability when an accident happened because of earthquake, calamity, natural calamity, tsunami, and so they would say, acts of God. Unfortunately, that phrase does not give a very good image of God. Instead of God as love, God becomes a God of disasters. But is God really happy when disasters strike? Is God happy when people die because of earthquake or COVID? If God is happy, what kind of God is He? Hindi ba? Kaya ang Panginoon sa Ebanghelyo, pinagaling ang mga sakit. Sabi dito, He went about curing every disease and illness. Every. The word is every. Lahat ng may sakit, kanyang pinagaling. So, kung ang Diyos ay natutuwa sa paghihirap ng tao, bakit si Jesus pinagaling ang paghihirap ng tao? Hindi ba parang sinusuway niya ang gusto ng Diyos? Mga ginigilig kong kapatid, isa lang ang maliwanag. Hindi kinalulugdan ng Diyos na ang tao ay naghihirap. Hindi kinalulugod ng Diyos na tayo ay nahihirapan, nagkakasakit, nagkakaroon ng sakuna. Otherwise, Jesus would not have cured the sicknesses of people and would rather say, tiisin nyo yan, ha? Sige, may sakit kayo, may cancer kayo, tiisin nyo yan. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi po yan ang gusto ng Diyos. Kaya madalas ko sinasabi, kapag kayo dumadalaw sa mga may sakit ninyong kaibigan, merong cancer, wag niyong sasabihin sa may sakit, tanggapin mo yan, ha? Kalooban niya ng Diyos. Wag. Sapagkat baka isipin ng may sakit, kung ito'y kalooban ng Diyos, anong klaseng Diyos yan? Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mahirapan. Pero, pinapayagan niya. Hindi niya pinipigilan. Sapagkat madalas, ang karamdaman ng tao ay nagiging daan ng kanyang kabanalan. Katulad ng pagkamatay ni Jesus sa krus, bakit hindi pinigilan ng Ama ang kamatayan ng kanyang anak sa krus? Magagawa naman niya ito, hindi ba? Pero bakit? Bakit hinayaan niya? Sapagkat alam niya na mula sa kamatayan ng kanyang anak ay magbibigay ito, magdadala ito ng kaligtasan ng tao. My dear brothers and sisters, it is not God's will that we suffer. But if we suffer, let us embrace our suffering because they may bring us to holiness. Ipagdasal po natin sa misang ito yung mga
nasa banig ng karamdaman, yung mga may sakit na malala at posible nilang ikamatay. Let us pray for all cancer patients. Let us pray that they may be cured. And even if they are not cured, let their sickness be the source of their sanctification. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mahirapan. He is not a God of disasters. He is a God of love. Amen.